Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon ngayon upang ating purihin ang ating Ama, pasalamatan sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin, at mulit-muli ay dumulog sa Kanya, lumapit ng ating mga panalangin at mga minimithi. Sa salita ng Diyos, inaanyahan tayo na maging instrumento ng pagpapakilala sa ating Panginoon Jesucristo, katulad ni Juan Bautista. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak, sinimulan mong paningningin ang iyong pagliligtas. Pagkalooban mo kami ng pananampalatayang matatag upang sa iyong pagtataguyod kami ay sumapit sa iyong ipinangakong marilag na hinaharap sa pamamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita
ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginoon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Humingi ka karagatan at ang lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Hali kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon, nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus, ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo, at siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Tayo po'y nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan, pero mayroong paghahanda sa dakilang kapestahan ng pagpapakita ni Jesus sa sanlibutan o yung Solemnity of the Epiphany. Kaya po ang tema ng ating mga pagdiriwang ngayon, lalo tigit sa mga pagbasa, ay kung paano natin dadalhin ang ating kapwa sa ating Panginoon Jesucristo, at the same time, paano natin ipapakilala si Kristo sa ating kapwa, katulad ng mga ginawa ni Juan Bautista at ng ilang alagad. Si Juan Bautista ang itinuturing na tagapaghanda ng ating Panginoon Jesucristo, na lahat ng kanyang ginagawa ay upang maihanda ang sanlibutan, ang mga tao, sa mga salita ni Kristo. Sapagkat ang mga tao noon ay naghihintay ng isang hari na makapangyarihan dahil sa lakas ng sanlibutan.
May marangal na trono, may malaking kaharian at maraming mga kawal. Pero inihanda ni Juan Bautista ang sanlibutan na kapangyarihan ni Jesus ay hindi lamang dito sa sanlibutan, kundi lalo tigit para sa kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, na matatamo lamang ito sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabagong buhay. At patuloy niya itong ginagawa sa mga panahon na sinasabing, kayo na po ba ang Mesiyas? Kayo na po ba ang propeta? At sinasabi niyang hindi. Siya'y tagapaghanda lamang ng darating kasunod niya at siya ang masigit at dapat bigyan ng pagpaparangal at pagsamba. At sa ating tagpo sa Ebanghelyo, nang makita ni Juan at ng kanyang mga alagad si Jesus, itinuro niya si Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. At napakaganda ng response ng dalawa. Sumunod sila kay Jesus. At nang matagpuan nila si Jesus, sabi ni Andres, natagpuan namin ang Mesiyas. At dahil dito ay ipinakilala pa ni Andres ang ating Panginoon Jesucristo sa iba, sa kanyang kapwa, sa kanyang mga kasamahan. Hinanap nila si Jesus, itinuro nila si Jesus, at ipinakilala nila si Jesus sa kanilang kapwa. Ito po mga kapatid, ang inaasahan sa atin. Noong Kapaskuhan, ating pinagnilayan ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang salita ay nagkatawang tao. At ang pagkakatawang tao ni Jesus ay naging malinaw sa atin, lalo tigit sa mga sakramento na kanyang iniwan, lalo tigit sa banal na misa. Ang tanong sa atin ay, katulad ba tayo ni Juan Bautista? Do we lead our brothers and sisters na pagnilayan, pakinggan ang salita ng Diyos? Dahil kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao. Man lamang ay sa ating mga gatherings, lalo tigit sa pamilya, sa communities, atin bang ini-introduce ang magnilay sa salita ng Diyos? Ang pagnilayan, ang plano ng Diyos na matatagpuan sa kanyang salita, o salita lamang natin ang ating napapakinggan at ang ating ipinapahayag na malimit ay nagtataglay ng kasalanan, nagtataglay ng ating mga hindi magagandang salita, lalo tigit para sa ating kapwa. Ikalawa, do we also reach out to our brothers and sisters na sila ay sumimba tuwing araw ng Linggo at Piyestang Pangilin? Dahil sa banal na misa, ating matatagpuan ang Panginoon Jesucristo, lalo tigit sa kanyang katawan, na sinabi niya at ipinangako, ang tumatanggap ng aking katawan ay kikilalanin ko sa harapan ng aking Ama at magkakameron ng buhay na walang hanggan. Inakit ba natin sila sa mimba? Magsimula tayo sa bahay. Yung inyong asawa, yung inyong anak, yung inyong kasama sa bahay, lalo tigit tuwing araw ng linggo. Sapagat ito yung araw ng Panginoon, araw na tayo iniligtas sa pagkakasala. Gayun din po sa iba pang mga sakramento. Nang matapos nating makatanggap ng kapatawaran sa sakramento ng kumpisal, tayo ba'y umaakay sa mga tao, sa ating kapwa, na tumanggap din ng sakramentong ito dahil naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos, ang kanyang awa. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating misa, tayo inaanyayahan ng Panginoon Jesucristo na katulad ni Juan Bautista, na katulad ni Andres at ng mga apostol at ng mga alagad. Matapos nating matagpuan, matapos nating makilala at maranasan ang awa ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos dito sa simbahan, sa kanyang salita at sa kanyang katawan, atin din ba siyang ipinapakilala sa iba?
Atin bang inaakit ang ating kapwa upang maranasan nila ang pagmamahal ng Diyos, ang awa ng Diyos sa ating mga pagdiriwang dito sa loob ng simbahan. Hilingin natin na tayo magkameron ng kalakasan ng loob upang ipahayag si Kristo, upang ipakilala si Kristo. Huwag po tayong manghinawa at panghinaan ng loob na kapag si Kristo ang ating pinapahayag, mayroong pagtanggi ang ating kapwa, mayroong ilang comments, mayroong kang marinig. Wag po tayong panghinaan ng loob dahil si Kristo ang ipinapakilala natin sa kanila at si Kristo ang tatanggapin nila kapag sila ay naisama natin sa mga pagdiriwang dito sa simbahan. Magsitayo na po. Tinatawag ng Diyos ang kanyang mga pinili upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala sa ating Ama, sapagkat batid nating nais niyang mamamagitan ang kanyang bayan para sa mundo. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pamilya at mga kaibigan naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway patuloy na magtiyaga na may pag-asa at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may karamdaman naway maunawaan na natutupad ang gawain ng Diyos sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong naway magpahinga sa kapayapaan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na lumikha sa amin, pinasasalamatan ka namin para sa mga biyaya sa araw na ito. Loobin mo makita sa aming mga buhay ang pagtitiwala namin sa iyo upang malaya kaming makatugon sa iyo ng buong puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagkapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na sa iyo ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhan na walay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Santo Papa, at ni Mel Rey, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaran at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating sarili para sa pagtanggap ng banal na komunyon. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na paikinabang, ay patadagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.